Okay, God's evening, God's morning sa ating lahat. Kumusta ang buhay-buhay natin ngayon? Tayo sa NPICC ay medyo nakakaluwag na. Okay, nakakaluwag. Ibig sabihin, yung phase 1 ng ating mission ay natatapos na, no? Or matatapos na. So, papasok tayo sa level 2 ng ating programa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng NPICC na patuloy na sumuporta at naniwala sa ating mga ipinaglaban, sa ating mga nilakad, sa ating mga responsibilities na naitaguyod natin na hindi tayo dumepende, no? Hindi tayo humingi ng financial na tulong sa pribado o sa ating gobyerno, kundi itinaguyod po natin yung mga programs natin na tayo-tayo lang yung nagtutulong. Yun yung puso ng People's Initiative or the genuine People's Initiative. So, magle-level 2 na po tayo at pakaingatan lang yung pagkakilanlan nyo na bilang NPICC kasi balang araw yan ay napakahalaga. Yan ang ginto natin. Okay. So, God's morning ulit sa lahat ng kung saan man abutin ng programang ito, no? Ng live video na ito. This is only for public purposes. Hindi po pang pribado na pagkakitaan. Wala po tayong ganon. Since na nag-start akong lumabas sa ating Facebook Lives, maging sa YouTube, ay wala tayong agenda na kumita tayo. Kasi hindi ko rin alam kung paano kumita. Anyway, wait lang. Mainit. So anyway, ang daming issue sa ating bansa. Okay, although nandyan naman tayo, nakaalalay lang po tayo, nandyan po tayo sa gitna, tayo po yung nag-neutralize, tumutulong, hindi lang naman tayo. Tayo lang yung voluntaryo, no, na tumutulong na pumapagitna sa lahat ng mga usapin. So, di ako paligoy-ligoy, no? Bago ako mag-announce, mayroon pang mas maganda, good news. Okay, maraming good news, no? Maraming bad news. Okay, lista ko na dito yung panghuling good news. Ito ang balita mula sa Amerika. Ayan. Okay. So nakikita natin, no? Even sa international issues natin, nag-tweet-twist siya. Tumatama na doon sa ating mga gustong mangyari. Nagre-reset na siya, no? Unti-unti nare-reset na siya. Yung mga world leaders natin nagkakaisa na, nagkakaroon ng magandang pag-uusap para sa kapayapaan ng buong mundo kasi yan lang naman yung hindrance, no, ng pag-usad ng buhay ng bawat tao. Bawat tao, hindi lang bawat Pilipino, bawat tao. So, unti-unti nare-resolve yung mga issue. Sige, good news na, iyon ako na to. Good news natin. Isa ang NPICC sa nanalangin at nagpaabot na sa Supreme Court na yung central bank natin ay masiasat na rin. Okay? Wala tayong pakialam dun sa BSP. Okay. Ang ating first viewer natin, anak Rosalina Chin Ringor. God's morning, anak. So, comment lang kayo. Kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Ang Amerika ngayon, in-announce ni Trump na pasukin na nila yung Fort Knox. Ayan, Knox naman. But masaya tayo na kasi noong naging presidente siya, ang kanyang tinarget ay yung Federal Reserve, di ba? At may kukunin lang akong dokumento, no.
before na nag-announce si Trump, no, na lately lang, kailan lang, kahapon or the other day lang, Feb 13 or before na in-end up natin ng year. So, nag-abiso na tayo sa Armed Forces of the Philippines at ng, I think, Malacanang also at other agencies ng gobyerno na siasatin natin yung original Central Bank of the Philippines natin. Kung meron nga ba talaga, meron nga ba talaga laman. Kasi ayon dito sa mga dokumentong hawak natin, ay mayroon. Okay. At nakakatuwa, kasi yung Fort Knox, no, try ko lang tingnan dito, no, kung, I believe, no, yung Fort Knox, mayroon tayong nakadokumento dyan na nakatagong ginto. Tingnan ko lang dito, ha. Kung hindi ko mahanap ngayon, West Pacific Banking Corporation. So napakaganda, no, yung mga nangyayari, mga issue na tumatakbo sa international ngayon. At yung BRICS, nako po, yung BRICS umuusad. Ang BRICS currency ngayon, paulit-ulit na ina-announce yan ni Putin na pag member ka ng BRICS, pag tinanggap ka ng BRICS, wow, kasi may application na po tayo sa BRICS through NPICC, no, that was 2023 pa, no. Kaya kung mag-apply ang Pilipinas sa BRICS, mayroon na tayo doon. May madadat na doon, no. Tingnan ko, Fusang Bank, Bank of China, Zurich, Switzerland, meron din tayo, hawak. Okay. HSBC. Tingnan natin kung ilang, okay, Paris, France. Ayan, special. Kung hindi ko mahanap ngayon, next time. Tingnan natin. Chase Manhattan Bank. Okay, next ano siguro? Kasi ito yung mga dokumento na hawak natin. Pinagkatiwala sa atin ito. Ayan, mga yan. Umabot na sa Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong. Pero wala silang say. Ayan. HSBC Los Angeles. Winlong Bank Limited. Dami, no? West Pacific Banking Corporation Australia, Japan, Sumitomo, lahat yan. Meron po tayo yan. Okay. Now, yes, Vicente Brunsala, God's morning. Rosita Palaman, good morning po tatay. God's morning. God bless po. Okay. Pastor Pablo John Sarabosing, Director, paramdam ka naman. Okay, marami na tayong magagandang gagawin. So, inabisuhan na ni Trump, kasama niya si Elon, na papasok sa Fort Knox. Ang Fort Knox po ay napaka-sensitive na taguan ng ginto. Ewan ko kung ito yung, kung maalala yun yung pelikula ni James Bond, no, na dumaan yung mga eroplano, isang eroplano, nag-spray siya ng lason para mamatay yung mga gumugwardya dyan sa Fort Knox. Alam ko, yun eh. Hindi ko lang matandaan kung anong title ng pelikula. Tapos pinasok nila yung Fort Knox para kunin yung mga ginto doon. Diba? Ngayon, ewan ko kung bakit naisip ni Pangulong Trump. No. Yung Fort Knox, mayroon tayong nakadokumento dyan na ginto na nakatago dyan. Iisa pa lang ang presidenteng nakapasok dyan sa kasaysayan ng Amerika. So, very, very crucial, hindi ko alam kung bakit hindi bawat presidente ay kayang pasukin. Parang ang Pilipinas din. Yung central bank natin, although may kapangyarihan naman ang Pangulo na pasukin yung central bank. Pero ang central bank kasi natin, ayon sa source natin, ay nakabalot ito ng isang international treaty. Yan. International treaty na yan ay hindi basta-basta pasukin. Na walang paalam sa World Bank, walang paalam sa IMF, sa Bureau of Engraving, o ano pa man lahat, international, ICC, ICJ.
So nakabalot yan ng international treaty. That is why noong panahon ni Ramos, hindi po yan nagalaw. Okay? Hindi po yan, I believe na binalak nilang pasokin o alamin. But they are not allowed. They are not allowed because of that international treaty. So bakit may international treaty siya? Kasi yung mga naka-installed na ginto dyan, hindi lang po pag-aari ng Pilipinas. Take note. Hindi lamang po pag-aari ng Pilipinas yan. Nakapirma yan sina Queen Elizabeth. Tingnan ko Tingnan ko itong mga, kung sino yung mga nakapirma dito. No? Queen Elizabeth, Truman, Dwight Eisenhower, Miguel Cuaderno, ang naging central bank governor natin. Jaime Silaya, Ferdinand Marcos, Tan Kah Kee, mga signatories natin, Gregorio Licaros, Father Antonio Diaz. Okay, alam ko mayroon pang, Gaston Sor, President ng UN General Assembly. Paige Nelson, Director of Foreign Currency. Vice Chairman US Federal Reserve, Weston Martin. Gerald Ford, President of United States. Ferdinand E. Marcos, Queen Elizabeth II. Sila yung mga signatories. Yan. So, it means na hindi Cesar Virata, Chairman of the Board of Governors, Jose B. Fernandez Jr., Minister of Finance po si Cesar Virata. Okay, Celestino Jaime, G.P. Flores, Andres Castillo, BSP Board of Governors, Miguel Cuaderno, Dwight Eisenhower, David Rockefeller. Tingnan po, may pirma din si David Rockefeller. Elpidio Quirino, Cristi Celestino Jaime. So, iba-iba, no? Iba-ibang dokumento, iba-ibang nakapirma din. May mga William Morales, mga trust depositor. So, okay. Now, yung Fort Knox, no, nandyan yung mga volume ng ginto. Yan din ay alam ko naka-international din yan, yung Fort Knox, kaya hindi basta-basta. Ibig sabihin, iba-ibang mga, matanong lang po tayo saan galing yung binenta ni BBM na ginto. Sa Central. Okay, anak, magandang tanong yan. Marcy de los Martires. Okay. Yung BSP, yung mga inilalabas ng ginto, galing yan lang sa BSP. Sa BSP yan. Hindi pwedeng walang authorized na gumalaw sa mga ginto dyan sa Central Bank. Although na hindi dyan lahat. Kunti lang yan. Kung 400,000 metric tons lang ang dyan sa Central Bank, maliit yan. Maliit yan. Napakalit yan. Although na sinabi na ni Karen Hodes na ang Pilipinas ang may pinakamaraming ginto sa buong mundo. Kahit kwento tayo talaga. Kahit fake news at original news, tayo talaga. Okay? Hindi naman natin may pagkaila yan because nung panahon ng digmaan, dito talaga naman dinala. Limahong nga yung ginto, yung mga nasamsam ni Limahong nandito. Long time before pa. Bakit kaya Pilipinas ang napipili nila na paglagakan dito? Tandaan, ang Pilipinas 1,000 years ago, share nyo itong video. 1,000 years ago, ay nagmimina na ang Pilipinas. Tayong pinakamatandang bansa na nagmimina ng ginto. Pero noon, hindi natin inuhukay. Pinupulot lang natin, maaaring kinakalkal sa lupa. Kasi bakit meron tayong ganyan? Kasi ang Pilipinas, yan yung replika. Okay? Ito, ayon sa Biblia, ito yung replika ng kalangitan. Okay? I hope you can get what I mean. Yan yung replika. Yan yung
kakulay. Yan ang katapat ng langit. Yan. Kaya nga, nabansagan tayong kulay bughaw. Ano pa? Lupang hinirang. The place of the Garden of Eden. The Pearl of the Orient Seas. Bakit? Kasi noong ginawa ng Diyos ang lahat ng ito, talaga dito talaga. Yung marine diversity natin, ulitin ko, nasa sakop natin, andyan lahat ang klase ng isda na ginawa ng Diyos. Okay. Well, okay. Ang lahi natin is Ebro. Tandaan ninyo, ang original na lahi natin, hindi tayo galing sa Israel. Sinasabi ng ating mga religious leaders na tayo yung mga descendant ng spiritual ancestry ng Israel. No. Kung saan nanggaling ang Israel, doon din tayo nanggaling. That is in Genesis chapter 10. Okay. Yan yung makikita kung saan tayo galing. Okay. Di naman alam naman natin na Shemites tayo. Noong after the flood, Shemites tayo. But before the flood, what is the history of the country? Okay. So, balik tayo sa Fort Knox, no? Pag ginawa ni Trump ito, napasukin. So, pwede niyang siasatin din yung mga naka-international treaty na mga central banks, mga bangko. Ang central banks kasi that is under the order of the Bretton Woods Agreement noong 1935. Okay? Para may alam kayo. 1935, itinayo yung Bretton Woods Agreement. Okay? Ito yung para makabangon ang mga bansa sa mga digmaan, maka-recover. Okay. Kailangan magkaroon ng mga bansa ng central bank. Yes, Sir Tats, Commander Amolo, ang ating MNLF dyan sa Hulusulo, God's morning. All members of the NPICC dyan, God's morning po sa inyong lahat. Okay. Now, good news itong sinasabi ko. So, magkakaroon ng inventaryo. Wow! Ngayon, ano ang kinalaman ng BRICS dito? Ang BRICS nanguna na sa gold backing ng mga bangko nila. Kaya yung BRICS na buo yan because of noong bago binuo ni Xi Jinping at ni Putin, sila yung alleged na olive oil ng Pilipinas. The two olive oils. Kung nagre-research kayo sa YouTube ng mga sinasaysay nila dyan, yan yung dalawang bansa na olive oil. Yan ang magdadaloy. Yun yung daluyan ng pagpapala ng Pilipinas. Okay, the BRICS, before na binuo nila yung BRICS, ang BRICS is, ano meaning ng BRICS? Brazil, India, yung R is Russia, yung C is China, and South Africa. At alam ko, member na I don't know if member ng Saudi Arabia. Basta halos 50 bansa na. Napakarami na. At almost half of the economy of the world ay hawak na ng BRICS. Ibig sabihin, ang BRICS kasi binuo yan by backing up gold. Kaya si Putin, bago nila binuo yan, nagbili ng maraming ginto. Okay? As evidence na i-back up niya sa kanyang bangko o kanyang yung BRICS currency. Yung BRICS currency, para may alam kayo, na-create yan during the pandemic or after the pandemic or before the pandemic. Basta malapit lang dyan. 2020, malapit lang dyan binuo yung BRICS. Okay. Now, ito ang maganda sa BRICS. Okay? Hindi na sila gagamit ng US dollar. Okay? Kaya medyo nagda-down na ang Amerika ngayon. Kaya ang maganda naman ng ginagawa ni Trump, ini-inventaryo niya, rini-recall niya lahat ng kapangyarihan ng Amerika, lahat ng judiciary, lahat ng ino-overhaul niya ang Amerika. That is the very right thing na ginawa ng Amerika. Trump, talagang nung wala siya, lalo sana makapasok sa Nesara Gesara, I believe, papunta na siya doon. Kasi itong mga Fort Knox, ito yung
ito yung mga backup, no, mga backup na mga programa ito. Okay, buong mundo po yan, yung Fort Knox is pang buong mundo, hindi lang pong Amerika. Parang yung Central Bank ng Pilipinas na kung saan ito'y naging offshore capital ng Bangko Espanyol Filipino, Espanyol Filipino II, Isabela II. Dito yan ginawa. Yung bangko ni Queen Elizabeth, dito yan itinayo. Meron tayong tatlo dyan sa Pilipinas. Ito yung naging, dyan lahat, naka-install lahat yung mga ginto nila noong sila'y narito sa Pilipinas. Okay, so magtataka kayo, bakit si Limahong dito rin dinala yung mga ginto niya, mga samsam niya. Ang Japan, dito rin dinala. May hinala rin na si Hitler, dito rin dinala. Okay? So, bakit? Kasi gawa na ang Pilipinas, noong unang panahon, yung mga raw materials na ginto natin, yun ang pinapalit natin sa mga dinadala nila sa atin. Okay? Para may alam kayo. Tayo, parang hindi siya rare. Parang pag nagsiga ka dyan sa paligid natin, pag naapuyan, kumikislap na siya, madidetermine nila kung ginto yan o hindi. So, yun yung. Kaya, labas lahat ng ginto ng Pilipinas na raw materials. Ang kagandahan, sa labas ng bansa, binuo, ginawang bloke, ginawang bar, yung mga ginto. Nung dumaan ang mga digmaan, siguro utos ng Diyos, balik nyo mga ginto ko sa Pilipinas. Balik nyo lahat. So, nagkaroon ng mga digmaan. Ang masama nga lang, ang Pilipinas ang isa sa pinakagrabing na hit ng digmaan nung panahon ng World War II. I don't know if World War I ko. Pati World War I, naapektuhan tayo niyan. So, okay, tuloy natin. So, ano yung mga implications nito? So, yung sinasabi nila noon na mapakayaman ng Pilipinas sa ginto, malalaman na natin ngayon. Kasi tayo, before nag-announce si Trump, inilagay na natin sa prayer natin sa Supreme Court na ang solusyon ng korupsyon sa ating bansa ay yung ibukas lang yung wisdom natin, buksan lang yung kaisipan natin, tanggapin natin kung ano tayo at alamin at i-research, susugin, ay penetrate kung ano yung katotohanan. But nobody wants to do that. But ang NPICC, idinulog na sa Korte Suprema na buksan na kung meron ba talagang laman ng Central Bank of the Philippines. Kaya ito, anak Norhaya, God's morning. Lonel Santo Domingo, God's morning. Kaya, ayan, nakita ko na yung picture ni kay TBM. Okay. So, for the benefit of the doubt, no, nagkaroon ulit, yes, God's morning, anak Norhaya, sa inyo dyan, NPICC, mabuhay at mapagpalang umaga sa inyo. So, before the end, December 27, nagkaroon ng reunion ng NPICC at ng grupo ni King Tiburcio Villamor Marcos. Tinawag na kay TBM. Nagkaroon. Ngayon, for the benefit of the doubt, yung pinapirmahan ko sa kanya na back-up ng LLDP program or yung Life and Livelihood Development Program na 5 million bawat Filipino. Okay. Ako yung gumawa ng certificate nung bago ko palang kakilala si King. Sabi ko, para tingnan ko nga kung totoo siya o ano, kung may tapang ba siya. Pinapirmahan ko yung sinabi ng Diyos sa akin na gawin kong certificate na 5 million bawat Pilipino. Take note, hindi ito cash. Hindi ito cash lahat. Idadaan ito sa programa. Hindi parang ayuda na cash na bigay sa'yo, one time gastusin mo. Okay. No. This is a program. Okay. So, noong ako yung author niyan. Kung meron kayo niyan, nako, mag-abang-abang na kayo. Okay? Kung wala pa kayo niyan, wala akong pakialam. Okay? Kung sinira niyo yung certificate na yan, kasi binigay kong libre yan sa inyo. Okay? Walang benta. Ng pating naman, 5 million ang laman, ibebenta ko lang ng
300, 500, wala pong ganon. Ay, free po yan sa bawat naniwalang Pilipino. So, alam ko, meron tayong na-distribute na maabot ng 200,000 certificates na pag nangyari ito, sila po yung mauuna. Sila yung mauuna na mabibigyan ito. Okay. So, yan po, pinirmahan na ni King Tiburcio yung 25 to 50 trillion. Wow! Naku po. 50 trillion. At katumbas lang yan ng 10,000 metric tons of gold. Okay. So, nakalagay doon kung saan manggagaling yung ginto sa Central Bank of the Philippines. Okay. Norma Bakang, meron ka na ba certificate, anak? Ha? Baka wala ka pa. Okay. Now, ngayon, yung mga hindi naniwala na mayaman ng Pilipinas, kasi ang sabi ng Diyos, paniwalaan mo lang na ikaw ay mayaman. Okay. Anong sabi ng Diyos sa Mark 11:24? When you ask and pray, believe that you had received it, and it will be given unto you. Kung anak ng patig, yung buhangin, di ba? Isang dakot ka lang nun. Ilan yun? Hindi, yung ginawa ng Diyos yun. Tayo, paano po yun sa akin? I-hold lahat, kawawa naman yung mga members ko. Salamat. Okay. Pag-usapan na lang natin, anak. Huwag kang mag-alala. Ilan lang yung na-hold dyan. Don't worry. Okay. May mga inventaryo naman tayo. Okay. Mayroon na. Norma, anong lugar ka, anak? Norma, Bakang. I-check ko lang, ha, para alam nyo kung anong itsura nung certificate. Adi, God's morning. Tingnan nyo kung meron kayo nito, ha. Ito yung last edition, 2022 last edition. Yan. May sosi. Ewan ko kung para sa inyo ng sosi, ginto pa yung kulay ng sosi. Yan. So kung meron kayo nito, mayroon pang last 100 pieces. 100, limited na lang to, wala na. Okay, hindi na kami maglalabas. Very limit, 2022 pa ito. Okay. Now, ngayon, mga codes, hawak natin lahat yung mga codes. May mga codes, hindi nyo pwedeng pekehin yan kasi may mga codes. Old and new, hold lahat yon tayo. Okay. Now, Isabela po kami tayo hanggang ngayon, hawak pa rin namin. Very good, Melody. Okay, very good. Tingnan nyo, ha. Iba pa yung PRP natin. Ito yung... Ako yung last signatory. Yan, tatay nyo ang last signatory. Yan. Yung mga pirma ni King. Yan. Yan. Okay. Now, noong December 27, pinirmahan naman ni King ito. Okay. Wala. Saan na? Wait lang, ha. Hanapin ko lang. Nawala dito. Wait lang, ha. Okay, dito ko na ipakita. Okay, wait lang, ha. Yan.
Pinirmahan man ni King Yong, 50 trillion. Okay. 50 trillion, 25 to 50 trillion. Yan. Okay. Okay. At unang pinagdalhan natin yan sa Armed Forces of the Philippines. Okay. At sa Malacanang, lahat, binigyan natin. Okay. Bigyan niyo po ako tay. Irene Centino, nako, wala ka pa. Bahala kayo. Okay. Okay. Now, actually, na-controversy ito. Dinala pa sa kay Tulfo, dinala pa yung certificate na yan kay Tulfo noon. Pero sabi ni Tulfo, wala naman ano dyan. Ang nakalagay naman dyan, pag okay na ang bansa natin, ilalabas na yan. Pag naayos na ang sistema natin. So, puspusan ng ating ginagawa. So, yung level 2 natin, yung level 1 natin matatapos na, level 2 na, pero mag-side step muna tayo. Okay, mamaya ko, ano yung side step? Mamaya ko tatalakayin yan. Okay. Hindi tayo umalis sa misyon. Ano man ang abutin natin, kasi may papasok na tayo na implementation ng business natin. Okay? Papasok na siya, implementation na lang siya. Okay? So, antayin niyo yun. Okay? Alam ni Sir Tats Amulo yan, sina Anak Ali Kagi, nandyan, nakamonitor naman kayo dyan. Okay. Now, sa tulong ng ating magiting na customary law professor at nag-iisang NPICC senior advisor. Isa lang parang si Marcos. Actually, isa lang din ang advisor ni Marcos noon. I think, ganun tayo. Okay. Hindi natin kailangan ng maraming advisor. Mag-aaway-aaway pa. Isa lang na isang magiting na customary lawyer kung saan kasama na natin yan sa laban. Nag-join force ang wisdom ni Captain Ray at ng wisdom ng NPICC and just wow. Okay. Wala akong masabi. Just wow. Okay. Marami tayong ginawa sa ating bansa. Number 1, at yan ang tatak ng NPICC. Tayo yung nagligtas ng buhay ng bawat Pilipino na huwag nang maturukan ng COVID-19. Parang wala lang sa amin na ngayon na tapos na yung pakikibaka dyan sa kalsada. 3 buwan, ulitin ko, 3 buwan dyan. 3 buwan dyan sa 3 buwan sa Senado, 2 buwan sa Supreme Court. Hindi tayo napalayas dyan. Mga galing sa napakalayong mga lugar, talagang nagsakripisyo. Okay? From Isabela, grupo ni Anak Emily, grupo ni Bergie Cadimas, Bergie Salandron, sino pa? Diyan sa Antique, pumunta sila. Sa Camarines Sur, Anak Jennifer Gratil, Jennifer Chico, Yosheko, Jenny Yosheko, hindi ko nakayolan. Ang dami nila na bumantay dyan sa Supreme Court at yan ang hindi makakalimutan ng bansa natin na ginawa ng NPICC na hinarang natin yung bakuna na COVID-19. Okay, now tuloy. Sa akin na yan tay, hehe. God's morning tay, from Iloilo, Alfaro, God's morning sa inyong lahat. Okay, Adi Risgado, yes, Rizal anak. Marami tayong pag-uusapan. Implementation na lang yung business natin. Hindi na natin kailangan pa-certify sa gobyerno. Tapos na lahat. Tayo pa rin ang maglilinis ng buong Pilipinas. So, yung mga basura dyan, blessing sa atin yan. Wow, just wow. Okay. Pinagkatiwala sa atin ang grupo na isang company. Hindi ko na i-disclose, no? Yung company na nagtiwala sa atin at napakabait po talaga nila. Napakabait. Very, very excellent. So, tutulungan natin silang i-market yung kanilang nag-iisang na-aprobahan ng US. Yan. Na machine. Yan. Yung napakarimong tubig, kahit galing saan, kanal, saan, pag lumabas sa machine, very, very clean. At super alkaline pa siya. Wow! Okay?
Ang isa dyan, yung marami, 4. Tayo rin ang magdi-distribute ng pinakamurang gas at krudo sa buong bansa. Ayan. Ayan. Ano pa? Yung inumin. Okay. Water dispenser. Okay. Pag dumaan dun sa machine, ayan na, yung super alkaline. Okay. Pangatlo, plantation ng coconut. At tayo ang pinili ng Japan. Oh, galing. Tayo ang process na yan. Pinili ng Japan na patayo ng oil refinery. Yan. Okay? So, dito tayo. Ito yung sinasabi kong sidestep. Okay, tapusin na natin yung central bank. Okay, hayaan na natin na mag-decide ang Supreme Court na I hope nasamahan tayo para tayo mismo. Siyempre kasama yung nagsasabing naka-DNA siya sa mga ginto. Yun yung pinakasusi. Okay, yun ang pinakasusi. So malalaman na natin lahat ang katotohanan. Okay. Next. Ano yung mga nangyayari sa bansa natin? Diyos ko, kagulo. No, di ba? May nagsasabi, parang walang nangyari dun sa 5 million, 4 million ng INC. Tapos yung mga sumunod pa, may mga sumunod pa na malalaking organisasyon ng churches na lumabas dyan sa lansangan. But anyway, sa akin naman, maaring walang silbi sa atin. Pero sa Diyos, nakinig siya. Nakinig siya na ipinakita ng taong bayan, nagkaisa ang taong bayan, hindi lang Iglesia ni Cristo, hindi lang, dalawa pa yung malaking churches na kilala ko na pumunta dyan sa Luneta, na nagpahayag ng manifesto na magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. So, they are all words to God. Maari sa atin, parang nakikita natin, walang kwenta. Pero, nakikita nyo naman, buong mundo inaalay na ng Panginoon. Okay? So, we will expect a very good result itong 2025 kasi itong sinabi ko na the golden year of the Filipino people or sa buong mundo. Ito na nga. Mangyayari na nga kasi ang gusto ni Trump, pasukin na yung ginto na deposit, largest deposit ng ginto dyan sa Fort Knox. So, di ba golden year? Oh, di ba? Na-predict ko yun na ang 2025 is the golden year of the Filipino people at ng buong mundo. Wow! BRICS, gold back up yan. So, now, ang tanong dito, bakit kailangan pabilisan ang impeachment trial? Oh, yan, maganda pag-usapan natin, di ba? Ito public opinion at unsolicited opinion based on our gatherings kasi meron tayong thank you Norhaya anak based on tinatawag na factual evidences na ginather natin both social media, FB pages, may bahay na ako tayo tired of renting house na. Ayan. May sosi ka, magkakaroon ka ng bahay. Okay. Di ba? Hindi sosi ng kotse yan, ha? Okay. 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 So, yung mga nagre-release na kami ng ID na mayroon ng code, na nakalagay yung code, na may paglalagyan ka na ng code ng certificate mo at yung PRP code mo dyan sa ID. Okay? So, yun ang kailangan ma-avail nyo yun, yung ID na yun. Okay? Ma-avail nyo lang. Okay? Hindi namin binebenta. Okay. Bakit kailangan pabilisan? Okay. Naipaliwanag naman ng mga magagaling, mga eksperto sa abogado, ang constitution natin, pinilawanag naman dyan. So, at bakit kailangan harangin yung impeachment. Okay. Alam naman natin na ang impeachment is sa isang tao, sa isang opisyal ng gobyerno, once a year lamang. Hindi pwedeng patong-patong. Okay. Now,
bakit kailangan pabilisan? Kasi itong kung matuloy, I quote, kung matuloy yung election, kasi napakaraming problema nakikita, isa pa yan, na lumalabas yung issue na naman, na may early result na naman, ako po, baka nandyan na naman tayo sa Supreme Court. Tandaan ninyo, tayo ang nagbantay ng boto ng mga nanalo at natalo noong 2022. Isa pa yan sa milestone natin. Nakasama natin ang halos libu-libong militar na nagmanifesto na pag may gumawa ng mali dyan sa eleksyon, na mangyaring eleksyon ng 2022, lalabas yung mga noble militaries. Okay. So, nandyan tayo. So, nag-file tayo ng temporary TRO sa Supreme Court. Kinatigan naman tayo ng COMELEC, mga half-day na TRO para isaayos, i-ensure na hindi makakapasok yung early result na pinurma na noon. Okay. So, nandyan tayo. Tama yung pagbantay natin, pero mukhang hindi tama yung binantayan. Hindi tama yung napili. Okay. But anyway, hayaan nyo ang Diyos ang gumawa ng paraan na may tama. Hindi naman, kaya sabi niya sa salita ng Panginoon, ang masama, magpakasama. Ang mabuti, magpakabuti. Dalawa lang yan. Okay, di ba? Ang magpakasama, magpakasama. Kasi kung maliit lang na masama, hindi ka kakalusin ng Panginoon. Pero pag hindi na talaga mapigil yung kasamaan mo, trabaho ang Diyos. Di ba? So, lahat ito. Ito, kaya nga sinabi ko na ito, nangyayari ay isang direction lamang ng Diyos. Isa itong proseso ng Diyos. Isa itong pelikula ng Diyos na craft niya with the participation of the people. Okay? Hindi naman pwedeng siya lang ang nagdidirect, walang artista, walang ano. Parang movie lamang po yung nangyayari sa atin. Nahayaan na natin na ang Diyos ang magdirect. Di ba? Mas magaling at mas matalino ang Diyos na mag-direct ng isang pelikula. So, this is what is happening now today. So, yung impeachment, ang ide-determine, number one kasi nide-determine ng Korte Suprema dyan, tama ba yung proseso? Okay, bakit yung pang-apat na impeachment, bakit hindi yung pang-unang impeachment ang kinatigan ng rinatify? Bakit kaya? Anong meron? Anong kulang doon sa 1, 2, 3? Bakit yung 4 ang may bigat na ang mali doon, no? Ang nakita natin mali doon, okay, the question in the fourth, okay naman, okay lang yung napagpilian nila. At yung pang-apat siguro, yun ang may pinakamabigat na may dahilan. Kasi kumbaga, nag-research o naghanap, nag-antay ng mas mabigat pa na dahilan para ma-approve, ma-ratify yung impeachment. Okay, so this is what happened. The problem is, noong December 5, in-approve, rinatify yung pang-apat ang tanong diyan, kailan in-entry? Kung December 5 din in-entry at December 5 din inilabas sa Kongreso at ipinasok sa Senado, may problema po tayo yan. Ayon sa Konstitusyon. Kasi ang sabi ng Konstitusyon, kailangan verified dito sa Section 3 ng Article 11, okay, Section 3, the verified complaint of impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business. Okay? Natupad naman yun. With 10 session days. With 10 session days. And referred to the proper committee with 3 session days thereafter. So 13. The committee, after hearing and by majority vote of all its members, shall submit its report to the House with 60 session days. Ako po, another 60 session days. Hindi ko lang alam ito kung saang house to, kung Senate na to.
From such referral, together with the corresponding resolution, the resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. I believe sa Senado siguro ito na, yung House. Okay. So, doon sa maaring tama yung laman ng impeachment, the problem is the procedure. Mayroong itinakda ng konstitusyon na susundin para maging legal yung impeachment. Not unless, i-compare natin kay ERAP. Okay, nagbutuhan naman kay ERAP noon. Kailang napabilis yung kay ERAP because mayroong ginamit na formula. So, hindi ko na matalakay kung anong formula yon. Okay? Kaya tinawag nilang EDSA 3. So, may formula na ginawa dyan. So, marami pang impeachment na dumaan. Impeachment kay Davide, hindi nag-progress. Impeachment kay Sereno, kay Corona, nag-progress po yon. So, may mga proseso po dyan. Okay. Now, bakit kailangan? Now, kung hindi ito ma-file, hindi ito ma-hearing before June 30, na magkakaroon na tayo ng bagong senador, bagong Congress, the question is, hindi na po pwedeng i-re-entry ulit kasi any business of the Senate and the Congress during the time before the election, before the May 9 election and June 30 ay wala ng visa mga yon. So, ang gagawin na naman, i-re-enter na naman yung impeachment. But the problem is, malalabag nila yung 1-year timetable. Okay, maano nila yung timetable ng impeachment, no? Ma-break nila yung constitution. So, pero kung ituloy naman ngayon, kasi nagpahayag na si Escudero na just in case tawagin siya ng Pangulo o i-order ng Pangulo which is against ang Pangulo. Bakit kaya against ang Pangulo sa impeachment? May utak din siya, di ba? Huwag natin sabihin wala siyang utak. May utak din siya. Bakit ayaw niyang matuloy yung impeachment? Alam niya, lalong-lalo, very qualified din siya tawag dito, na filean ng impeachment kasi wala pang impeachment sa kanya. Hindi katulad ni Pangulong Vice President Sara Duterte na may impeachment na siya. Okay? So, hindi pagdating ng bagong mga congressman at senador, depende pa sa magiging structure ng administration ng Kamara at saka yung Senado. Napaka-critical po yan. Napaka-critical po yan. Kaya, nakakatakot, baka lang, no? Nakakatakot na yung haka-haka na mayroon ng formula dyan sa COMELEC, yun na naman. Okay? Naku po, pagod na kaming lumabas sa kalsada para sa Supreme Court. Iba ng level namin, kayo na lang. Okay? Kayo na lang magbantay dyan. Tapos na kami. Okay? Now, ito yung mga pinag-iisipan natin ngayon. COMELEC, impeachment, election, or yung sarsuela, or yung mga formula na gagamitin dyan para kasi kung majority ang lalabas sa eleksyon ay, alam nyo naman, hindi naman natin may pagkailayan na dalawang faction lang naglalaban, Duterte at BBM. Kung mas marami ang lalabas na kaalyado ni Vice President Duterte, yun ang worst situation against the
against the administration. Kasi baka tagilid sila. At pwede na rin mag-file sa mga nangyayari ngayon, pwedeng filean ngayon ng bagong administrasyon ng Kamara at Senado ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. That is the very worst situation there. Pero kung mag-progress itong impeachment, ang problema kasi dyan, pag mag-progress yung impeachment, hindi naman tanga ang Senado na hindi siyasatin yung legalidad. Unang-una yan kasi yung legalidad. Legal ba? Tama yung content, pero legal ba yung proseso? Yun yung laging tinitingnan. At ang Supreme Court ang pwedeng magdikta dyan. Ang critical pa dyan. Si Chief Justice Gesmundo natin, kasama na namin yan noong 2022. Wala pa si Pangulong Bongbong Marcos, ano na yan, nandyan na siya. Yung mga mahistrado, appointed lahat, almost 12 mahistrado ay appointed ni Pangulong Duterte. That's the worst situation there. So yung pagpunta, hindi naman natin sasabihin na kakatigan siya na, no? But the problem is, kung tama yung pinaglalaban ng Duterte family, Duterte Black, dyan sa Supreme Court, provided na sila yung mga kakilala at ano ni Pangulong Duterte, wala tayong question doon. Kasi yung legalidad nga ang tinitingnan natin dito. Okay? So, very critical din ang Supreme Court na mag-decide. Okay? So, maingat. But I believe, kahit sabihin natin low profile si Chief Justice Gesmundo sa rating, na lalong-lalo na ang baba ng inilalagay niyong rating ni Chief Justice. Ang tataas ninyo, BBM, Romualdez, Senate President, napakataas ang mga rate ninyo. Pero dito tayo magkakaalaman ngayon. Diba? 14% lang ang binibigay natin na rate. Siya ang pinakamay mababang rate. Pero tingnan natin ngayon kasi hindi naman siya papasikat eh. Hindi naman kailang magpasikat ang Supreme Court. Okay? So, tingnan natin kung paano nila i-interpret ang proseso. Now, bakit kailangan harangin? Ang tawag ba dyan, harangin or i-counter at dumulog si BP Sara? Because, why? Kung ngayon matutuloy, in-intercept lang niya, in-apprehend niya yung plano na i-rush yung impeachment ngayon before yung election or June 2 or any day from today na approve ni Chis Escudero. The problem is, sa batas, sa konstitusyon, ang mga urgencies lamang na pwedeng kung nakareses ang Congress at Senado, ang pwede lang ipatawag ng Pangulo ay yung concern sa bansa. Yung kung may mga emergency, mayroong calamity, mayroong war, mayroong ano. Pero sa impeachment, hindi yan kasama sa order of the business during recess. Okay? Natalakayin. Yun ang ano ba, lalabag din ba si Senator Chis Escudero in order of the President na ipa-impeach? Ay, ang Pangulo nga nagsabi nga na hindi ako pabor sa impeachment. Bakit? Kaya magulo din ang utak ngayon ng Pangulo natin. Napakagulo. Bakit? Itutuloy ko ba? I-order ko ba ang impeachment? O after na lang ng sona ko? Which is which? Which is very impossible na maisalang ulit ng isang impeachment against Sara Duterte. Ako hindi ako pro Duterte, hindi ako pro PBBM. Kasi nasa gitna lang tayo. Dinidiscuss lang natin ito kasi yun ang pinaka-hot issue ngayon. Now, okay, ang isa pa, okay, may question kayo dyan sa impeachment, magtanong lang kayo para baka kaya nating sagutin. So, why, nagko-contest na ngayon, kaya tinawag ko dyan na basketball. Nagkaroon ng tie. Humingi ng 5 minutes extension. 5 days pala. 5 minutes extension. O malalaman natin kung sinong mananalo dyan.
sa 5 minutes extension. That's one of the most critical against the administration. Bakit? What if yung i-present, bakit humingi ng 5 days extension si OSG? What is the reason why? Bakit kung may genuine, mag-iisip tuloy ang taong bayan, kung may genuine na proseso ng bicameral report dyan sa GAA at napirmahan, naging GAA na siya, bakit may delay? Anong gagawin? What would be? Anong purpose doon? May mga nag-iisip na naman dyan, baka pahapyawan ang mga justices natin. Paano ngayon? Kung paano natin i-defend yun? Okay. So, ang Korte Suprema nag-utos noong February 7 or 8, 10 days after or before that, na may counter, mag-explain ang side ng administration. Nag-lapse na yata kahapon. So, humingi. So, 27 ang deadline ng 5 days extension. Hindi ko pa alam kung kakatigan ng Korte Suprema yung 5 days extension. Okay. So, magkakaalaman sa 27 kung ano yung presentation ng administration. Okay. So, ito, nagko-compete na ito. So, talagang ituloy ba? Impeachment or not? Okay. Kung ako tanungin ninyo, to defend, to secure or to redeem the friendship or the tandem between the Vice President and the President, wag. Kung ako si Bongbong, wag. Pag magawa nyo kay BP yan, magagawa nyo rin yan sa akin pagdating ng bagong composition ng Senate at Kongreso. That's the thing there. That's a warning there. Kaya, ano yung susundin ni Pangulo? Yung tawag ng mga congressman? Bakit pinupersa ito? Why? Kasi pag may bagong Kongreso at may bagong Senado, lalo kung may bagong House Speaker at bagong Senate President, that's a critical there. That's a very critical there. That's a very critical. Baka mas matupad yung sinabi natin noon, pag hindi maingatan ng gobyerno, ang kanyang administration, baka matulad. Yun lagi nasa isip na, baka matulad siya. Umpisa pa lang, nandudun na. Nandudun na yan. Nakataning na po yan. At yan ang ginawa natin, na winarningan natin ng administrasyon, na itama. Itama yung kanilang mga ginagawa. Kasi this will be the very critical decision that will happen. Pag nangyari yan, wala tayong magagawa kung yan ang pagtatama ng Diyos. Let it be. Albert Oran, God's morning po. Wala tayong magagawa. So, kaya, ginawa na natin lahat ang paraan, nagpadala tayo sa lahat ng departamento ng gobyerno, DILG, AAP, PNP, sinabi pa natin, i-hold mo muna ang kindly talk to the President to hold their position, both the President and the Vice President, holmain muna natin yung bagong sistema natin bago magkaroon ng election, but nobody listens. Nobody listens. Binigyan natin sila ng order from the people, wala silang pakialam. So, God sees that procedure na tinignan niya tayo na mayroong talagang nag-post through. By black and white po yan ang sinasabi ko. Okay. Now, next. Okay, hayaan na natin ang Korte Suprema. Hayaan na natin na dumating yung kung sino yung mananalo sa 5 minutes extension ng basketball. Okay? Abangan natin yan. Next, WPS. Kumakalat ngayon na mayroong mga grupo na naglalabas ng fake news tungkol sa WPS. Okay. This is my advice. This is my friendly advice. Bago natin sabihin fake news, kasi ang nakalagay dun sa mga post ay ang WPS is kailan lang 2012, which is true. It's very true. Walang WPS before 2012. Before Pinoy became a president, wala pong WPS.
Maliwanag po dyan na nakalagay sa mapa, international map, at binanggit yan ni Marcoleta. Hindi yan magsasalita si Congressman Marcoleta na walang basehan. Kaya lang, yung mga material evidence, sana naman ay bit-bit ni Congressman Marcoleta. Totoo naman yung sinasabi, but ang pinaka-importante dyan, yung mayroong kang dala-dalang papeles. Okay. Ano yun? Ano yung, pag mag-google ka, talagang nakalagay dyan is South China Sea. Pero it does not mean na nakalagay ay South China Sea pag-aari na lahat ng China. Okay. Mayroon naman ruling. Ano ba yung decision ng UNCLOS? Sinabi ba yun na ownership? Hindi. Exclusive. Exclusive economic zone. Exclusive if is different from ownership. At tandaan, ang kasukatan ng bansang Pilipinas kasama ang katubigan ay nadesisyonan, nabigyan ng sukat. Noong Tiseron Daspor, meron na. Diyan sa Treaty of Paris. Okay? At mayroong mohon sa Mindoro na ginawa ng Amerika na basehan ng site sa lahat ng direksyon, 4 na direksyon ng Pilipinas kung saan hangganan yung boundaries, katubigan at kalupaan. Ang pinaka-presente na ownership natin is 300 million square kilometers. Ngayon, kung masakop niya yung 200 exclusive economic zone, atin yun. Pero kung hindi niya masasakop yun, hindi atin yun. Okay? So, I hope everybody understand that. Okay? Everybody understand. Bago natin sabihin fake news, ito ang nangyari sa hearing ni Marcoleta at saka si Congressman Marcoleta at Sir Tariela. Sinusunod ko lang yung sinabi ng Pangulo. That is wrong. That is very wrong answer. Why? I-determine mo muna yung argument kung may weight. Dapat i-determine muna natin yon. Yung sinasabing fake news, kailan malaman muna natin kung talagang fake siya. Pero wala eh. Hindi nyo inaral eh. Hindi nyo tinignan. Hindi kayo nagbase sa papeles. Kaya nagkakagulo po tayo dyan sa WPS because of that. Wala tayong pinangahawakan eh. Which is, may territorial integrity tayo na 24 hours lang. Ay 24 nautical miles lamang ang pwede nating ariin dyan. Okay? So, yan. Fort Knox, WPS, natalakay ko na. So, God's morning sa inyong lahat. Komentan nyo ito. I-share nyo ito. Anyway, wala tayong tinitira. Tumutulong tayo na mabago ang sistema ng ating gobyerno para pag may bagong manunungkulan na bagong sistema ang susundin at maaayos din ang lahat. Ipinagpapanalangin natin na itong nangyayari sa bansa natin ay positive ang magiging resulta. Na hindi magkakasakitan, walang samaan ng loob. Sana everybody in the very near months, near days, na ay mali pala kami. Anong gagawin natin? Pwede pa ba nating ayusin? Pwede ba nating isama ng taong bayan? Dahil sila naman ang may-ari ng gobyerno. Sila ang may-ari ng bansang Pilipinas. Hindi tayo na nanunungkulan. Tama yung sabi ni Ma'am Amy, paringgan man natin ang ating mamamayan. Sinabi niya yan. Manang Amy, sabi masama. Si Manang Amy kasama ko sa Ilocos yan. Very, very good, very beautiful, very excellent. Ang tawag niya sa akin, ikaw na naman, ikaw, bulero ka talaga. Yan ang tatak niya sa akin, bulero. Okay, thank you and God bless sa inyo lahat. Sana maliwanagan.